house turnover na kahit sa iba guys, sa mga nagko-comment, mas safe talaga ang tempered. Parang may kinakasal na tikbalang. Totoo ba yan? Palitan na nila ng black yung ating fascia board. So ito yan guys, yung sinasabi ko. So pagbukas, parang may tulo. Sa part na to may stain. Yun oh. Hi guys, good morning. So ayan, time check, it's already 8:46 AM na. And today is July 25. So right now ako naman ang magbibigay sa inyo ng update sa ating pinapagawang dream house. So ayan, today is pang ilang araw na lang ba? Parang pang 7th day. Oo, 7 days to go. Ayan, i-house turnover na ang ating dream house. So yun yung kinumit sa atin guys na na month, which is ang July, pero hindi specific date kung kailan talaga. So, ang sinabi naman sa amin guys ng aming contractor is 3 days before house turnover is mag-update sila sa amin. So, tignan natin kung ano yung mga update or progress na nagawa sa ating bagong bahay dahil hindi pa tayo nakakapag-vlog kahapon. Ayan. So, actually yung mga video namin na ina-upload is medyo advanced siya kasi minsan twice kami nag-shoot sa isang araw, minsan morning, tapos kung ano yung accomplishment nila ng hapon, na i-vlog din mo. So, yun, which is alternative yung ginagawa naming vlog para at least maging productive yung araw namin. And at the same time, tinuunan talaga namin ng time ito para matapos na kahit papaano. Kasi pagka hindi talaga nababantayan is medyo bumabagal yung trabaho talaga. So, literal na ganun na talaga yung term na gagamitin natin. And after nito guys, is pupunta din ako ng ng LTO dahil malapit na kasi mag-expire yung aking driver's license. So, magre-renew din ako guys para makapag-drive pa rin tayo. So, ayun, tara na guys at magbigay ng update. And also guys, sa mga nagko-comment pala sa aming last vlog kahapon, ayan, kasi ang dami nagko-comment na magpalagay kayo ng electric fence and at the same time, huwag kayong maglalagay ng bamboo sa may pool area. So number 1, electric fence kasi hindi po siya allowed ng subdivision na magpalagay ng fence. So kinonsern na rin po namin yan. Bawal talaga siya. And kung gusto mo talaga, kung makulit ka talaga and gusto mo talagang ipataas yung fence mo is talagang hindi ibibigay yung construction fund. So saka na lang siguro pagka natapos yung gawa. Hindi, joke lang. Sinecure naman tayo na na okay yung subdivision and safe naman siya. So, titignan natin kung ano yung pwedeng maging remedy natin doon sa hindi nila pagpayag sa electric fence. Kasi nung inikot ko din yung buong subdivision guys is wala talagang naka-electric fence. Marami daw na nagre-raise ng concern na ganun pero hindi rin daw talaga pwede. And may nabasa din ako dyan, baka daw nasa developer pa yung may-ari. So, tignan natin guys kung anong pwedeng maging remedy doon. Kasi ang iniisip ni mo is magpalagay ng bamboo tree doon sa may pool area para at least for privacy din. Pero kasi nung sinabi namin yun sa landscaping, siguro na-consider din niya ang bamboo kasi medyo makalat. Kaya siguro hindi niya marirecommend sa may pool area. Doon sa ibang area ng bahay po pwede pa, pero sa pool area since may tubig kasi yon and at the same time baka maglagas-lagas yung mga halaman nun, hindi niya marerecommend siguro doon sa may pool area. So instead, ang gagamitin ata is yung matataas na palmera. So para siyang family ng palmera pero hindi specifically palmera, yung malalaki. So ayun ang kino-consider na ilagay sa may pool area. Minsan nagsasabi na parang ang baba daw ng fence. Ganun po talaga yung restriction kasi ng subdivision. Kaya hindi na namin siya mapataas. And kung gusto nga daw na masunod yung gusto namin na mapataas, ganun talaga. Isa-sacrifice yung construction fund. Kaso, hindi namin masacrifice kasi sobrang laki din ng construction fund. And pwede na yung ipondo sa mga sa mga dagdag furnitures doon sa may bahay. So, ayun. Kaya tara na guys at magbigay ng update sa ating pinapagawang bahay and sana maraming nagawa since kahapon. Kasi kahapon is hindi ako nakapag-video. Dapat ako yung magba-vlog. And umalis ako kasi may meeting lang kaming ginawa. So, ayun. Tara na at magbigay ng quick update.
Bye-bye. Guys, finally andito na tayo sa ating pinapagawang dream house. So, ayan, nasa likod na natin siya, guys. Ayan, so far ang panahon ngayon ay medyo maaraw-araw na may pagpatak-patak ng ulan. Parang may kinakasal na tikbalang. Totoo ba yan? So, ayan, tara na at magbigay ng update. Ayan guys, dito sa ating sidings, kung napapansin nyo, napalitan na nila ng black yung ating fascia board. So, ang ganda niya guys, mas lumabas yung ganda ng ng hulma ng bahay nung binlock namin tong fascia board na to. Kasi before, brown siya parang naka-brown pa tong isa. Or black na siya. Hello, hindi ka magiging colorblind dyan. So, ayan, black, parang brown pa rin to guys ito black na So, ayan yung namin, yung fascia board dyan. And sa mga nagtatanong po kung anong kulay ng aming wall dito sa may labas, hindi siya parang kulay white Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka kulay ng aming exterior paint. Pero mostly guys, ang ginamit nila dyan is Acrytex na pang outdoor para at least hindi magliklik or yung anong tawag dito, yung magbubbles kasi yun yung kinonsern ko na sana maayos yung pagkaka-paint sa may exterior kasi yun yung madalas ko napapansin pagka hindi maayos yung preparation ng pagpintura ay medyo nagkaka-bubbles. So ayan, ito naman guys sa ating gate na area, nakabit na nila ito. Marami nagtatanong na bakit daw ganyan yung orientation ng gate. Pahiga siya, hindi siya patayo. So okay naman siya guys kasi ito ang requirement ni yung subdivision na see-through yung dating niya, hindi siya pwedeng covered talaga. Kung patayo okay lang din naman siya guys, pero ito kasi yung nasa design. And hindi naman siguro makakaakit yung tao dyan. Liit-liit na guys, oo. Hindi na makakatungtong yung tao dyan. Kung makatungtong, mangisay agad dyan. Charot lang. So ayan, ang dami rin kasi nag-comment regarding dyan sa sa fence or sa may gate namin na bakit daw pahiga yung latag nung bakal. So hindi naman siya guys maaakyat. Kung aakyatin man, mangingisay nga. Charot. And dito, yun pala nakita ko is naka-prepare na rin pala sila sa surface ng tawag dito, ng fence kasi inanuhan na nila siya. Rough finish lang siya guys. So rough finish lang to and hindi pa yan yung pinaka final paint pero naanuhan na nila ng isang coating. And dito guys sa ating mga poste para para umangat siya. Ito yung parang naka-haspy yung yung dating niya. 'Di ba? So iba ang kulay nito and iba rin to. Kasi ito guys is itotono namin siya doon sa may dark chocolate na kulay. So lahat ng mga poste namin is magiging dark chocolate yung magiging itsura. And itong mga gate namin is magiging black naman siya, kakulay ng ating fascia board. And then yung ilalagay ditong mga bakal-bakal. So far guys, naka-prep na rin naman yung mga fence dito para pinturahan ng black. Black yan kuya, no? Epoxy? Primer dito. Okay. So Turko? Yung puti-puti na nakikita. Okay. Kaya pala nagtataka ko guys, may puti-puti siya. Ito So ito yung nakita ko kahapon. Parang tinurko daw nila. Ayun yung puti-puting yun. Kala ko amag. Kuya, para saan yung turko? Nilason. Yun pala guys. Para din siyang para din pala siya sa wall. 'Di ba nilalason siya para at least hindi pumasok yung mga tubig, ganyan, hindi mag-moist. Yun pala yung turko. At least meron tayong natutunan guys. Turko ay ang paglalason ng bakal bago siya pinturahan ng epoxy. So, tama ba yun guys? Comment down below. Pinobera nila itong ating ating mga wall lamp para hindi nga naman masira ng pintura or hindi mapinturahan. Then dito rin pala sa ating main gate sa carport, naturkuhan na din nila. Ayun meron na rin siya.
Yung mga turko-turko na rin siya. Mga nagtataka ba't ganyan yung ano, yung design. Sa amin, mas gusto talaga namin yung hindi talaga kita yung loob. Medyo ano talaga, secluded or mas sinisecure namin yung privacy. Pero kasi dito sa subdivision, bawal yung ano, hindi see-through, yung area talaga. So, yan lang ang inallowed sa amin na gate. Kailangan see-through talaga from the outside. So, see-through ibig sabihin parang nakikita siya from the outside kasi nga daw para ano din, para makita yung tao sa loob. Ganun. Ganun lang. Hindi ko na gigets kung bakit gusto nila makita yung tao sa loob. Siguro for safety din kung ano yung nagaganap doon sa loob. Hindi naman nila alam kung ano nagaganap sa loob. So, yun lang. Yun lang naman yung ano ko, concern ko. So, tara na at pumasok sa loob para magbigay ng update. Let's go. So, yun dito naman guys, may nag-comment na naka-final na ba to? Hindi pa to guys naka-final. Kasi lalagyan pa ng ano. Kuya, ano yung pinanlalagay niya dito? Epoxy? Ay? Boral. Ha? Boral. Boral, ayan. So, nilalagyan pa nila to ng boral guys para takpan. So, wag kayong mag-alala dahil hindi pa naman to yung pinaka-final ano niya. Final wall niya. Pinakita lang kasi namin last time to. Pero napansin kasi nila na may ganito. So, tatakpan pa to guys ng boral. So, ayan. Yan yung ano na. Mga toks na yan. Pero maganda nga magaling sila magtakip ng ganito kasi hindi nahahalata. Doon sa may ano natin guys, sa may taas, sa wall cladding natin, binoral din nila yan. Ang ganda ng pagkakaboral, hindi siya halata talaga. Na parang, parang nilapatan siya ng boral. So, ang ganito guys yung ginawa nila. Oh, yan. Kasi ito mga screw yan eh. So, tinakpan nila ng ganyan. Ewan ko kung boral yung tawag doon sa part na yan. Pero ganyan yung magiging dating niya. And then, iaano pa ata to. Kikinisin pa ata tong area na. Dito naman sa ating area na to guys is na skim coatan na. So, lilihain. Parang may tulo. Parang may tulo. Sa part na to may stain. Yun Parang ngayon ko lang nakita. Pati dun. Parang may tulo. Parang kahapon wala pa to. Saka ito guys, meron may stain siya. So, ibig sabihin, may tulo or may sira dito sa part. Pati dito. Dahil hindi pa daw nakatakip dito sa harap, kaya daw nagkaroon ng ganyan. Ayan. So, pero ang layo naman ng tinakbo. OA check. Ayun yung ayun yung mancha. Tapos andito yung yung opening. So, may nangyayari sa bubong. Ito siguro parang pwedeng i-consider kasi malapit dito eh. Pero yung isang yun, parang ang layo niya, kuya. So yun, mabuti yung mga ganyang mga ganyang problem is nakikita agad along the way bago i-house turnover sa atin. And mas okay na rin yun dahil marirectify nila kahit papaano and maayos pa ng mas maaga. Hindi yung nakalipat na tayo saka natin makikita na may mga tulo-tulo. Pero so far yung mga ganyang mga ganyang part naman naayos naman nila. Kasi baka hindi lang na bulkasil or na sealant ata yung sa may tok-tok ng tawag dito, ng bubong. Kasi yung area na yun guys, yun yung pinalitan na bubong na hindi tumutulo or umaagos yung tubig. So, yan yun. So, yan yung dating estado nun. So, pinalitan nila. Siguro hindi lang maayos yung pagkakalapat ng mga torque screw. So, tignan natin. Aakyat tayo mamaya and magbibigay tayo ng update doon. And dito sa ating kitchen area guys, is finally natapos na nila yung backsplash. Ganda ng backsplash guys no. Actually, ang nire-recommend dito ng namin, ng nagagawa ng modular, kung ano yung ginamit namin sa countertop nitong modular kitchen, yun din ang ilagay dito. Pero kasi sa interior design namin, ganito yung specify siya. Parang subway tiles ata yung tawag dito sa ganitong area. So, ang ganda niya guys. Lalagyan pa naman to ng grout kaya parang napapansin nyo medyo may parang uwang-uwang siya
sa area na to. So, lalagyan pa naman siya ng mismo grout. And sadly, dito guys, hindi lang namin siya masabi dahil dito sa part na to, gusto sana ni Mu yung may hinahatak na ganon. Yung parang ganito, yan. Yan. So, parang yung hinahatak dito. Kaso kasi, itong cabinet dito ay medyo kinapos siya sa sukat. Pero pwede pa naman daw gawin ng paraan. So, sabi naman ni nagmo-modular, pwede siyang gawin ng paraan kaso may masasacrifice na parang board dito sa taas. So, kumbaga parang magiging magiging uwang yung taas, pero hindi naman halata from the outside. Kumbaga mababawasan lang ng, kunwari ito guys. Ito yung pinto, and then ito yung pinagkakapitan na carcass. Ito matatanggal. Pero pag binuksan mo, wala na to. So, ganun yung magiging tema kung gusto namin pagawan siya ng yung hinihilang ganun. Kasi ang naging purpose talaga ng interior designer namin is para maging flexible yung magiging storage dito sa mga cabinet and at the same time dito sa may island counter namin. So, yun yung naging purpose niya kaya hindi nila inabang sa mga ganong mechanism or kitchen accessories. Pero sa ibang area naman, merong lagayan ng mga pots and pans, merong lagayan ng cutlery. Yun nga lang na hinahatak na ganon, yung ganong mechanism. Yung kagaya sa may kansen, hindi namin siya mailalagay dito kung ipipilit natin, may masasacrifice. So, hindi pa naman late. Pwede pa na natin pag-isipan for that specific area. Dito lang naman sa area na to. Tignan natin kasi gusto rin ni muna ganon yung dihatak na ganon. Pero kasi ang pinaka-purpose talaga ni interior designer ay maging flexible yung lahat ng mga lagayan dito sa cabinet tray natin. And at the same time dito sa may baba. So, ayun. Yun lang ang current issue namin dito ngayon sa modular. Pero so far, okay naman siya. All goods. Dito sa may area na to, sa may parang pantry, meron pa rin naman siya. Hindi pa rin siya masasacrifice. Yun nga lang ito. Ulit-ulit. So, kaya isa yun sa mga lesson learned guys na pag nagpapagawa kayo ng bahay, sabihin nyo kung ano yung gusto nyong mangyari. Yung para magiging reference nyo, yung mga needs nyo, lalo specifically sa my kitchen kasi pag nandyan na, lalo to, prefabricated naman na ginawa sa labas, mahirap na siyang baguhin or i-rectify unlike yung ibang mga parts dito. So, yun. So, ito yan guys, yung sinasabi ko. So, pagbukas, hindi kasi natin mabuksan dahil binalutan nila eh. So, yung pagbukas, may hinahatak na ganun para bumababa siya. So, possible siyang mangyari, tatanggalin yun sa taas. Pero pag binuksan, kita nga lang. Ano sa palagay nyo guys? Ipupush natin yung ganon or wag? Kasi kung pwede siyang i-push, pwede siyang mangyari yung gusto nating ganon. Kaso nga lang, pag binubuksan siya, mapapansin mo na wala talaga siyang carcass sa may loob. So, iniisip ko rin yung tibay ng magiging cabinet pagka wala siyang carcass sa loob. So, tignan natin kung ano mga possibilities na gagawin kasi inikot-ikot na namin kung saan pwedeng ilagay. Kung pwede ba dito sa may part na to, itong mataas. Ito guys, Kaso nga lang may kasi mayroon siyang poste. So, ang mangyayari daw, meron siyang parang malaking gap dito. So, parang ang laswa tignan pag dito naman nilagay. And ang taas kasi, compare mo dito sa may area na to ay mababa lang. So, dito sobrang taas. Dito yung pantry nating pull out. So, comment down below guys kung anong magandang gawin. Lalagyan ba ng ganun na accessory, kitchen accessory na yun, na kitchen pull out accessory o wag na lang. Sige, so comment down below guys para at least maano din namin yung mga ideas nyo and baka magbago yung isip namin na palagyan talaga. Dumating na rin pala dito guys yung ating cooktop. Ayan. So, cooktop na Elba. So, dalawa to guys. Isa sa main kitchen at saka isa sa may auxiliary kitchen. So, nakabit na rin pala yung saksakan dito ng ating
ref. So, yan, naka-prepare na rin yan para ilagay dito ang ating ref. Ganito guys yung ginamit nila, oh. Yan, oh. Ayan. PVC siya eh. So, may ganito. Iba-iba eh. May ganito siya. Ito ata yung PVC guys. Ito naman yung parang MDF. MDF particle ba tawag dito? Ayan. So, ayan yung mga ginamit sa aming cabinet. Pero mostly ganito. Kung mapapansin nyo, mostly ganyan. Oh. So, yun guys, dito, nailagay na yung mga pintuan sa ating mga rooms and CR. So, okay na rin lahat. Meron ng pintuan. And dito sa ating magiging pantry. So, final na talaga. Pantry talaga ang gagawin namin dito sa area na to. Ayan. So, balak din namin dito guys ilagay yung laundry area siguro soon. Pag nasira agad yung washing. Charot. May nag-comment na bakit hindi nyo ilagay sa loob yung magiging magiging laundry area para at least hindi agad masira yung bibilin yung washing machine. So, ayun, pinag-iisipan nga namin kasi itong area na to guys ay malaki at malawak siya for the pantry. So, titignan natin kung anong magagawa natin sa area na to. Kung pwede ba natin siyang ma-convert guys into laundry area plus pantry. Parang medyo ang layo ng no? Laundry at saka pantry. Pagkain plus laundry. Pagkain, sabon. Eh sa grocery, di ba pinagbabawal natin paghaluin yun? Saan yan kuya? Doon? Tapos na! Akala ko tapos na yan! Si Rojo na lang daw. Si Rojo na lang. So, patapos na rin guys yung mga tiles sa ating carport. Mga si Rojo na lang ang nilalagay nila. Parang patapos na talaga ng patapos ng bahay. Talagang kitang-kita na natin yung success. Dito pala sa side na to guys ay nalagyan na rin skim coat. Tapos na rin pala. And malinis na rin dito guys, oh. Kasi nga, by next week, mag-i-start na yung landscaping namin. So, kaya pala luminis na yung area na to. Pati itong harap. So, medyo malinis-linis na rin yung harap. Tapos na sir. Ha? Tapos na na. Patapos na daw. Kailan matatapos? Next week. Next week. Next week tapos na lang. So, next week daw tapos na. So, yan. Dito sa pool area ay na-skim coatan na. Sa part na to. Dito nga lang kami medyo concerning guys eh. Kasi parang lalagyan pa ata nila dito ng ng parang canopy para sa may water pump. So, tignan natin kung anong transformation magaganap dito kasi papangit yung pool area pagka hindi masyadong natakpan to ng mga halaman. Actually, yan din yung kinonsern ng nagla-landscape sa amin kung anong pwedeng gawin sa part na yan dahil nga pump room, gusto din niya sanang hindi masyadong halata. Kaso concern niya kung ano yung ilalagay na parang canopy doon sa may pump room. So, tignan natin kung ano yung ilalagay nila na cover doon sa may pump room. Pero sabi ko kasi, lagyan ng halaman. Itong pool area na to, so sabi ko is lagyan din ng halaman dito sa may area na ito. Itong area na to. Kasi doon sa may render wala. Pero may halaman doon talaga. Kung wala yung pump room doon, nandun dapat yung malaking halaman na ilalagay dito. Pero may pump room. So, tignan natin yung transformation ni landscaper kung ano ang gagawin niya dyan sa area na yan. And dito naman sa pool area ay piniprep na nila guys yung pool area kasi magkakabit na sila ng mga WPC decking dito sa my pool area. Kaya tinatanggal na nila tong guys, itong cap folding. So ayan, klasan na. So ayan, dito naman sa ating second floor. So hindi na ako makaakyat dahil piniprep na nila yung magiging planks natin dito sa may hagdanan. So finally na check na nila yan. Oro-oro na talaga yung landing. Kasi yung pinaka-landing niya guys, tatama na doon sa may second floor landing. So, sakto naman siya guys na oro-oro talaga. Ang ganda ng pagkakaano Ganda guys ng ganitong ng ganitong kulay talaga. Ang dami nagko-comment guys na yung medyo dark na kulay daw is
parang hindi bagay sa amin kasi ang babata pa, pero ganyan yung na-appreciate namin guys, yung more on dark talaga. So kaya kung mapapansin nyo dito sa may bahay, pag nag-interior, medyo touch of gray, tas onting wood. Ayan, wood na ganyan yung pagkaka-wood niya, hindi yung light na wood. So, ganun. Ewan ko ba, parang mas na-appreciate namin yung ganong peg na kulay. Hindi na yung parang sa House of Blessing na light brown. So, ganyan yung na-appreciate namin guys. Yung pagpasok mo pa lang parang hotel vibe yung dating. Ganyan. Parang alam mo yung lagi ka nasa bakasyon. Kasi yun yung sinabi namin sa interior designer namin na yung gusto sana namin na peg is yung pagpasok mo pa lang, ma-feel mo yung komportable ka, ganun. As in, parang hotel siya. Parang nasa bakasyon ka laging feeling. So, yun din naman, nag-agree kami ni Mo na ganun yung magiging tema. At saka at the same time, para hindi rin siya maano sa maintenance. Kasi pag puro white yung area niya, agay. Baka ganito mangyari dyan guys, oh. Turn out na ganito ang magiging kulay niya. Baka maging putim. And yun nga rin pala guys, finally napalitan ng ating mga glass. Ayan. So, tempered na siya finally. Kasi makikita natin kung tempered or hindi. Kahapon, nandito yung nagka-glass namin. So, pinalitan naman na lahat ng mga glass dito. Ayun, for safety din, 'di ba? Siyempre yun ang ating mas inuuna for safety plus yung privacy at the same time. Mapapansin natin na tempered dahil meron siyang nakalagay na ganyan. Yung parang signage na tempered. And parang sa labas nilagyan na nila ng ng silicone. Ito wala pa. So sa labas I think nilagyan na nila ng silicone kasi nauulan-ulan dito guys eh. So naamoy ko yung silicone eh. So I think sa labas nalagyan na nila ng mga silicone na yung nasa labas. So for guys, sa area na to, lahat naman may nakikita akong sign na ganito oh. Ayan, sign na tempered glass talaga ang ginamit. So hindi na tayo guys magwo-worry kung tempered ba siya or hindi. Kasi mas safe talaga ang tempered. Kahit sa iba guys sa mga nagko-comment, mas safe talaga ang tempered compare sa hindi tempered. So, ayan, finally napalitan na kahit pa paano yung ating mga glass area doon sa mataas na part. Kasi pag hindi yan napalitan talaga nga naman, iko-contest natin yan. Diba? Kung ano binayaran natin, dapat ilagay dyan. Ganun. Ito naman guys sa ating carport ay, ayan no, naka-open pa kasi siya. Pero yung leak kasi talaga niya yun. Ang layo ng leak eh. Ayun o. Yung discoloration. Tsaka ito. Diba? Ang layo eh. Kung ito yung opening niya guys, napaka layo. So, tignan natin kung anong magic ang gagawin na naman nila sa part na yan. So far yun ang ating latest update guys dito sa ating pinapagawang dream house. And ayan, today is ang pang 7th day ng pagbibilang natin before our house turn over. So I hope na ma-meet nila yung deadline ng hindi na sacrifice yung quality ng bahay. Kasi syempre ang pangit naman nun kung madaling-madali ka pero ang pangit naman ng magiging kakalabasan or quality. Kaya ayun, rest assured naman daw na everything is good and magiging maayos or smooth naman kasi sabi 3 days before our house turnover mag-a-update daw sila or magsasabi sila sa amin bago tayo mag-punch listing. So ayun lang naman guys ang ating latest update dito. So tara na at pumunta ng LTO para mag-renew ng ating driver's license. Let's go.